makikita mo ako. Sa pag-ikot ng mga pangakong taon ng inabot, hawakan mo ko. Ramdamin mo. Hilain mo muli. Sapagkat sa bawat paglipas ng oras na walang ikaw, ang puso ko'y unti-unting tinangay ng hangin may pait. Ang pangalan mo, Ibarra. Ayaw ko nang bigkasin. Ngunit sa bawat pintig ng aking puso, ikaw ang tanging sigaw. Crisostomo. Wala, oy! Oy, wala! Ay, nakatakas! Panday, matay siya hindi dahil sa kasalanan, kundi sa kawalang katarungan. Senyores, dumating na po si Ginoong Ibarra. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oh, ano? Ikaw pala. Maligaya pagdating dahil sa inyo. Crisostomo, anak, ikaw na mismo ang bumutik. Malaki na ang pinagbago mo. Tunay ka ng ganap na isang binata na. Hindi na, kumain na tayo. Sige po, salamat po. Nagpagawa ko ng tinola dahil sa'yo. At makahil ay malaon nang hindi mo to natitikman. Sir Vidor, ipasok mo na ang tinola. Naganap namin ang iyong pagbabalik, Senyor Ibarra. Ano ang iyong naging karanasan sa Europa? Marami po ako natutunan, Padre. Sa loob ng 7 taon, nakita ko kung paano umunlad ang ibang bayan. At umaasa akong maiaambag ko rin ang aking natutunan sa ating bayan. Walang kabutihang naidudulot ang pagpapadala ng mga Indio sa Europa. Bumabalik silang nag-aakalang matatalino na sila. Aba, syempre, di naman lahat ng inyo ay maaaring matulad sa aking asawa. Nasaan na bang aking asawa na si Don Deporcio? Ngunit, Senyor Ibarra, totoo bang sa Europa ang isang tao ay maaaring makamit ang mataas na patutulan kahit hindi sa Espanyol? Opo, at higit na mas mahalaga ang kaalaman kaysa sa lahi ng isang tao. Bayan! Huwag kang magbiro, Ibarra. Ang ama mo, si Don Rafael, ay isang erehe at pilibustero. Paumanhin po, Padre. Sa aking pagkakaalam, ikaw ay tumutukoy sa aking ama. Senyores, halina't ipagpatuloy na natin ang ating hapunan. Maraming pagkain pa. Maraming salamat po sa inyong paanyaya, Kapitan Tiago. Ngunit ako'y magpapaalam na may nais pa akong gawin bukas. Binata, mag-iingat kayo. Nangyari sa inyong ama ay isang halimbawang hindi na dapat. Ang inyong ama, si Don Rafael Ibarra, ay isang mabuting tao. Ngunit sa mata ng mga may makapangyarihan, siya ay naging isang erehe at filibustero. Aking ama? Isang erehe? Ngunit bakit? Nagsimula ang lahat nang may isang artelyong Espanyol na mampanakit ng mga bata. Isang araw, may isang batang lalaki na lumaban. Sa kasamang palad, nadapa ang sundalo at siya ay namatay. Sa halip na magdiwang, ang inyong ama ay nalungkot sa nangyari. Tinulungan niya ang bata, sinamantala ito ng kanyang mga kawan, mga prelate opisyal upang siraan siya. At wala man lang nagawa para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya namatay sa sakit, Senyor Ibarra. Namatay siya dahil sa dalamhati at kawalang katarungan. Kailan? Murillo. Crisostomo, hindi ko akalain na totoo ang narito ka na. Bakit po ba ang lalaki na dami sa mga pagkain? Maria, hindi kita nakalimutan kahit sandali. Ang mga sulat ko ba'y natanggap mo? Wala akong natanggap. Marahil ang mga sulat ko hindi nakarating. Ngunit, ang mahalaga, narito ako ngayon.
Padre Salvi na pumasok sa simbahan ng Alperes, ay palihim niyang inuutos sa sakristang isara ang pinto ng simbahan upang walang makalabas at sisimulan ng mahabang sermon. Upang makaganti sa kura, ipapahuli naman ng Alperes ang alila o sakristan. Makikita ang tahimik pero matinding alitan sa pagitan ng Padre Salvi at ng Alperes. Kapag magkaharap, pareho silang magalang at kunwari magkaibigan. Ngunit sa likod ng isa't isa, hindi maitatago ang iringan at kompetisyon sa kapangyarihan. Isang larawan ng plastikan at politikang umiikot sa San Diego. Ngunit kahit ganito ang tunay na palagayan ng kura ng Alperes, sila ay nagkakamayan at magalang na nag-uusap sa tuwing sila ay nagkikita. Pabalagin lamang ating pista. Padre, ang inyong katahimikan ba ang tinutukoy ninyo o ang katahimikang nais niyong ipataw sa bayan? Ilingit sa alaman ko na ang mga taong ninyo ay marahas sa pagdidisiplina ng mga tao. Ang simbahan ay may mas mahinaong paraan sa pagdidisiplina, hindi katulad nyo, marahas. Padre, ang disiplina hindi nakutunan sa sermon lamang. Paalam, Padre. Si Doña Consolacion ay isang dating labandera na naging asawa ni Alperes. Malapit siya at mahilig makipagkitang tao, lalo na sa may hirap at bilanggo. Napakaselan mo naman. Kung ikaw kaya ang nakasama ko sa paglilibing ng isang bangkay na may 20 araw pa lamang nalilibing, lalo kang mandidiri. Maulan noon at madilim ang gabi. At bakit mo hinukay? Anong malay ko? Utos lang sa akin. Nang pasan ko ang kabaong, bigla na lamang natanggal ang pako ng ataol. Nalaglag na halos ang bangkay, ang baho at pasan ko at Anong ginawa mo sa bangkay? kung hindi lamang kita kilala, hindi ko sasabihin sa iyo to. Utos ng malaking kura, ilibing ko sa libingan ng mga Chino. Ngunit sa kabigatan at kalayuan ng libingan ng mga Chino, hindi ko to nasunod. Dahil na rin sa kalakasan ng ulan. Masasabi po ba sa inyo kung alin ang libing na may matandang krus at kura roon? Don Rafael Ibarra? Senyor, wala na po ang puntod ni Don Rafael Ibarra. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang patay? Senyor, tinanggal na po ang krus. At tapos, dapat ilibing sa libingan ng mga incheck. Pero malakas ang ulan noon, kaya tinapon na lang namin sa lawa. Ano? Sa lawa? Opo, senyor. Mas mainam na po yun kaysa malibing sa mga incheck. Diyos ko! Senyorito, Wala silang awa, wala silang puso. Senyorito, maghinay-hinay po kayo. Ha? Hinay-hinay? Ninakawan na nga ng dangal ang aking ama kahit patay na siya. Anong ginawa mo sa aking ama? Wala, hindi ako may sala. Ang gumawa noon ay si Padre Damaso. Siya ang pinalitan ko. Ah! Bayaran mo na ka yung sinasabi na ninakaw ko. Bayaran mo na. Buti pa nga ninakaw ko iyon. Sabi ng kura, papatayin niya ako sa kanan. Hindi ko mailabas ang dito. Kung maniniwala si Inang, ikaw na ang bahalang magsabi ang sakristan ay nagsisinungaling. Christine! Nasaan natin ako ng dalawang unsa? Ko po kinuha, wala po akong dinaka. Nagsisinungaling ka. Hanggang limutin namin, hindi ka makakauwi. Halika dito. parang awan niyo na po. Huwag niyo pong saktan ng kapatid ko. At gusto ko makisali ka sa inyo. Sige, pareho kayo parurusahan. Kaunting kanin at isda. Sapat na ito para sa aking mga anak. Sisa, may pagkain ba riyan? Gutom na ako. Pedro, ginagpasilyo at Crispinto. Baka bigla silang dumagpig. Ang sarap! Tamang-tama pagdating ko.
sa mga anak natin yan. Wala akong pakialam. Kapag nagsahod si Basilio, tirahan mo ko ng piso. Naintindihan mo? Makakain din nila to kahit papaano. Basilio, Crispin! Maaari bang makausap ang pare? May sakit. Si Crispin po ba'y nasa sakrisya? Si Crispin, nasa inyong bahay. Huwag na ninyong ipagkaila. Si Basilio ang naiwan sa amin. Ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makausap ang aking anak. Ito ang naiwan dito. Ngunit nagtanan matapos makapagnakaw ng maraming bagay. Inutos sa akin ng kura na ipagbigay alam ko sa Guardia Civil. Kaya't marahil ay napaparoon nasa inyo upang hanapin ng mga bata. Mabuting asawa kayo at masama ang inyong anak, tulad ng kanilang ama. Ang maliit ay magiging masahol pa sa ama. Ano? Hindi sila nagnakaw. Hindi sila magnanakaw. Crispin, Basilio, ang mga anak ko, nasaan na kayo? Anak, mga anak, mga anak, mga anak. Babalik ko ang dalawang unsa. Huwag niyo lang silang saktan. Huwag, huwag. Oo, hindi niya ako kilala. Pero dalang araw ko na kayo hinahanap. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Ihingi ko lang sana ng tulong ang asawa at mga anak ko. Nawawala ang aking mga anak at nasiraan ng isip ang aking asawa. Ako'y nagmamadali. Sabihin ninyo habang tayo lumalakad. Dumating ang araw ng fiesta sa San Diego. Nagdiwang ang buong bayan. May misa, parada, at kasayahan. Ngunit hindi ito basta selebrasyon lamang. Ginamit ito ng simbahan at may mga kapangyarihan upang ipakita ang kanilang impluensya. Unang bato sa huling araw ng pesta. Bakit mo ibinigay yun? Wala akong maibigay. Hindi niya magagamit yun. Hindi tatanggapin ng kahit sino sapagkat siya'y naninilaw. Sa gitna ng misa, tahasang ininsulto ni Padre Damaso si Ibarra. Ngunit hindi natinag si Ibarra, pinakita niyang mahalaga ang edukasyon sa tunay na pag-unlad ng bayan. Sa kabila ng paghamon, nanatili siyang matatag sa kanyang dayunin. Bulutan ninyo sila ng tubig upang maparamang sa kanila ang pagkauhaw. Sabay ng mga bulag, ang mga biyak na mata ay pakit. Dahil ganyan ang tingin isang geno sa piling ng mga tao. Ang hindi sumasabakataya ay pinagpupo sa tinita. Kaya ang mga babaeng iwag sa ating pagitan upang malipong ang masamang tingin. Ang wika ni Jesus, kung may ibahagi ng katawang inaakay sa pagkakasala, pulutin iyon at itapon sa apoy. Ngunit ngayon kapag nagsasalubong ang pari, ay nag-aalis ng laman ng sombrero bilang pagbati ng magandang araw po amo. Uulan ng apoy at bato at parurusahan ang mga palalo at kaya. Iwasan sila sapagkat sila ay istumulgado! Hayop, lumayo ka nga. Aso, kalabaw, kasalanan. Ito ba ang napapala ko sa pangangaral? Mga walang saan! Sa tahanan na kayo nalinas nag-aamay at nagmumurahan. Bunga yan ang mga suwaan at mga bagong panahon. Ingat kayo sa araw ng pagbubuhos ng unang bato sa paralan at huwag lalayo sa kura. Huwag kayong lulusong sa ukay sapagkat nasa panganib ang inyong Kanino yung natutunan ang dunong sa makinarya? Sa aking ama. Natutunan ng aking ama sa nuno ni Ginoong Crisostomo. Alam na si Don Saturnino. Siya'y higit na marunong siyang mamalo, gumising ng natutulog at nagpapatulog ng gising. Ang tinuro niyo sa akin ay makikita rin ninyo ang palawan. Kayo tinatoy natin ang isang paralan. Sa paralan nakasalalay ang lipunan at siyang aklat na nagtatanda ng kinabukasan ng bayan. Magpasalamat kayo sa Espanyang nagsisikap para sa inyong kaunlaran. Mabuhay ang hari! Mabuhay ang Espanya! Mabuhay ang reliyong Katoliko! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay!
mga lahat ipagsaktan. Mga Ginoo, darating ang mga hinakal at sa aking bahay manunuluyan. Mga kasama, pagpatuloy natin ang pagkain. Mamayang ika-4 ng hapon ang dating ng inirat. Nagpupuna kong wala rito si Padre Damaso. Pagod marahil. Magandang hapon po, Padre Damaso. Ginong Ibarra ang arkitektong nagsitulong sa kanyang binabalak nang dumating ang inyong reverensya. Ako ay walang kamuwang sa arkitektura, ngunit binabaliwala ko ang mga arkitektor at dinudusta ang mangmang na nagpapagawa sa kanila. Ngunit ang para ng tulad ng ipinatatayo ni Ginong Ibarra ay nangangailangan ng dalubhasa. Ang English kilala na ninyo, matuto lamang ng bagay tinuturing na siya ay doktor, lalo na kapag siya ay napunta sa Espanya. At silang lahat ay magbabayad. Diyos ang makapangyayari upang huwag nating makita ang kahinatnan ay kailangan tayong maging bulag. At ang ama ng mga taong sukat ay pinarusahan ngayon pa lamang. Gusto mo, tingnan nyo na. Mayo kayo kung hindi nyo nais mamatay. Pare, puno ang bibig ng pananalig, ngunit ang puso ay imbi at lusak. Gusto mo, huwag kayong malapit. Natatakot ba kayong malumisan ng masamang dugo ang aking kamay? Nalipusta ang aking ama, siniraan, nilusig, at ginamit ang mga mangmang laban sa kanya. At ginamit pa ang kapangyarihan ng samparin. Nilapastangan niya ang kanyang libingan. Nilait ang kanyang alaala. At ngayon pati ako ang kanyang anak niya ay pinapuusig. Sasagot kayo? Mahirap sisihin kung sino man ang may sala. Ngunit kapag nakapagtimpi lamang si Ibarra, sana'y Ang naganap ay kabaliktaran. Si Padre Damaso ay naging isip bata at si Ibarra naman ay naging isip matanda. Hindi ko siya bibendisyonan. Hindi dapat sinasabi ng isang ina. Ngunit, hindi ko rin alam kung ano ang aking gagawin. Sa nangyaring ito, hindi na matutuloy ang pagpapatayo ng paaralan. Namalan lamang ng malayta. Tumigil na ang gagawa ng parang Ano pa? Hindi ako ang aking kinakatakutan. Ang kasunduan ng pag-ibig ni Maria Clara ay pinasakan ni Padre Damaso at kung hindi ay mapapakasahan ako. Anak ko, huwag kang umiyak. Kaya mo si Padre Damaso may sinabi sa akin na ang kanyang kamag-anak na binatay dumating mula sa Espanya. At ito inihahanda na maging katipan mo. Akala ko ba'y magagawa ng anak ko yan? Na parang bako, para lamang nagpalit ng damit. Gagaling ka, Clarita. Meron ka pang mga bisita doon sa labas. Talagang pagsadyain ko po siya, hindi lamang sa magandang pagkakataong ito, sapagkat may liyan po ko para sa kanya. Ma, may sakit. Ngunit mapapagaling. Bigyan ng liquid na may gatas sa umaga. Harabe del Tea at 2 Beldoras de Quinoglosa. Kung yun pa ang sabi ni Don Tiburcio, makahilay tama siya. Sana'y gumaling na agad si Maria Clara. Gagaling ka, Clarita. Tibayan mong loob. Narito kami upang gamutin ka at ipapakilala kita sa aming pinsan. Ginoo, narito na po si Padre Damaso. Anak ko, hindi ka mamamatay. Ngunit ang Maria Clara, ang mga blog-blog ay tinanayigay sa iyong kapila. Kasi naglalaro na rin. Hindi tayo pag-kain ngayon. Maraming salamat po, Don Alfonso. Ang mga bulaklak ay kanang Diyos. Hindi ko natin. Talagang hindi kayo katulad ng ibang Pilipino. Mas banayad, mas mainit. Isang babaeng karaman dapat isang lalaki tulad ko. Nais ko lamang sanang sabihin na ako yan ang iyan ang aking sarili. Ang aking pangalan, ang aking nakuha sa inyo. At ako po ay nag-aalay ng kapaynugan. Sapagkat sa puso ay sa babaeng kapag mayroon ang ngalan ng nasulat. Hindi ko sa inyo. Kararating ko pa lamang at ikaw ang unang minasa kong makita. Mabuti ka na pala ngayon kaysa rating. Pagpatawad mo sana ang aking pagdating ng walang pasabi. Sa ibang araw ko na lang sa iyo ipapaliwanag ang lahat.
Maaari ba kitang madalaw bukas? Ikalulugod ko ang iyong pagdalaw. Sunugin ninyo lahat ng mga kasultang makapipinsala sa inyo. Tumungo kayo sa isang pook na malayo sa panganib. Bakit? Sabagkat nabatid ko ngayon ang isang pag-aalsa at kayo ang pinangangalandakang puno upang kayo'y masawi. Saan ako paroroon? Ngayong gabi, hinihintay ako ni Maria Clara. Kahit saan, huwag lamang dito. Sabay ng isang may makapangyarihan upang hindi masabing kayo ang nasa likod ng kilusan. Diyos ko! Kumilos na kayo ngayon din. Ang pag-aalsa ay nakatakda ngayong gabi. Umiwas kayo. Ilayo niyo ang inyong sarili sa panganib, alang-ala sa inyong bayan. At kung isuplong ko ang pag-aalsa, Kayo ang magsusuplong, sasabihin ng mga mag-aalsang kayo isang taksil at duwag. Ang iba na may magpaparatang na gumawa kayo ng pakana upang kayo'y magtamo ng karangalan. ano ang dapat kong gawin? Sunugin ninyo lahat ng mga kasulatan, tumakas kayo, hintayin anumang mangyari. Nakikilala ba ng inyong pamilya si Ginoong Ibarra Mendia? Mangyari pa, siya ang aking ama ng aking nuno. Ama ng inyong nuno, si Don Pedro Ibarra Mendia? Opo, ang aming apelyido ay pinaikli lamang sapagkat lubhang mahaba. Siya ba'y taga Biskaya? Opo, ngunit anong nangyari sa inyo? Kilala ba ninyo kung sino si Don Pedro Ibarra Mendia? Siya ang taksil na nagbintang sa aking nuno na naging sanhi ng aming kasawian. Matagal kong pinaghahanap ang apelyidong iyan at ngayon hinihandog sa akin ng may kapal. Pagbayaran ninyo ang aming mga kasawian. Sino yan? Sa ngalan ng hari. Buksan niyo ang pinto at kung hindi, gigibain namin. Matapos masangkot si Ibarra sa kaguluhan, lihim na kumilos si Elias. Upang protektahan si Ibarra, sinunog niyang lahat ng papeles at dokumento ng paaralan. Ayaw niyang magamit ito bilang ebidensya laban sa kaibigan. Isa itong sakripisyo upang iligtas si Ibarra sa kapamakan. Guys, nakatakas! Ang mga mata ko'y nakikita ang nakakasuklam na bulok na nagwawasak na ating lipunan at nangangailangan ng lunas. Sila ang lumikha ng aking pagiging salarin. Lakad, huwag kang magpapasakay sa iyong bangka. Nakatakas ang isang bilanggo kung nahuli mo dalhin sa akin at bibigyan kita ng pabuya. Opo. Hindi na ba mababago ang inyong pasya? Hindi na. Susumba ko sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang nahihimbing at ipalilimot ko sa kanila ang kanilang mga kapatid. Sasabihin kong labanan ang pangalipin sapagkat karapatan ng tao ang humanap ng kalayaan. Ako'y sisisid na palayo sa inyo upang sila'y iligaw. Magpapahabol ako. Bahala na kayong magligtas sa inyong sarili. Kapag nailayo ko na sila sa inyo, magkita tayo sa Noche Buena sa libingan ng inyong nuno. Dalawang buwan na buhat nang makuha ka naming sugatan. Akala nga namin di ka na mabubuhay. Basta po ang bahalang kumanti sa inyong kabutihan. Ang nais ko po'y makita ang aking at ang aking bunsong kapatid na nasa bayan. Anak, baka kamatay mo ang iyong pag-uwi. Dadalwa po ang anak ng aking ina, samantalang kayo'y marami. Baka akala ng aking inay, patay na ako kayo. Ngayong gabi, nahandugan ko siya ng hinaldo ng isang anak. Inay! Inay! Narito na po ang inyong anak!
Wala nang iyong ina at ang iyong pamilya. Ang iyong ina ay baliw na. Ha? Ano? Ang akin ay baliw? Hindi ito maaari. Ah! Inay! 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 Mga anak ko! Basilio, Priscit! Basilio! Anak ko, gising! Basilio! Basilio! Anak ko! Inay! 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 Tulungan niyo po kami ng aking inay. Hindi na ako magtatagal. Malubha na ang aking sugat. 2 araw na akong di kumakain at natutulog. Makinig ka. Marahil, hindi na ako magahi. Kunin mo ang maraming kahoy sa kabila ng batis at italaksan mo rito. Sindihan mo ang mga kahoy at hayaan mo kami masunog hanggang sa maging abog. Kapag walang ibang taong dumating, umukay ka rito at makakikita ka ng maraming salapi. Kunin mo at gamitin mo sa iyong pag-aral. Kunin mo ang mga panggatong. Hindi na kita matutulungan. Mamamatay man lamang akong hindi namasdan ang maningning na bukang liwanag sa aking bayan. Kayong makakakita, huwag niyo siyang kaligtaan. Huwag kaligtaan ang mga nanugmok sa dilim ng gabi. Sa huling bahagi ng nobela, sugatang tumakas si Elias matapos iligtas si Ibarra. Habang naghihingalo sa gitna ng lawa, inalala niya ang kanyang mga pangarap. Isang bayan na malayang makatarungan. Namatay siyang walang pangalan, walang yaman, ngunit may pusong handang magsakripisyo para sa kinabukasan. Isang bayani sa katahimikan, isang simbolo ng pag-asa.